Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa Misamis Oriental, mga baril at bala isinuko rin. Death toll sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 12. Joint military drills ng Pilipinas at United States sa ilalim ng Marine Exercise 2026 nagtapos na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang sumuko sa mga otoridad sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental nitong May 30. Kinilala ang mga sumuko sa kanilang mga alias na Omba, Kitsa, Suna at Poday, kasabay ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ng pagsuko ng 4 na improvised firearms at mga bala, kabilang ang isang improvised 7.62mm firearm at 3 improvised 12-gauge shotguns. Ayon sa pulisya, bunga ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang iba pang law enforcement at intelligence units. Kasalukuyang sumasailalim sa custodial debriefing at profiling ang mga sumuko bilang bahagi ng reintegration process. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang iba pang miyembro ng armadong grupo na magbalik loob at samantalahin ang mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan. 12 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng 9 na palapag na gusaling under construction sa Barangay Balibago, Angeles City matapos maiahon ng mga responder ang ika-12 biktima alas 4:12 ng madaling araw nitong June 1. Ayon sa mga otoridad, unang natunto ng biktima sa quadrant bandang 10:46 ng gabi noong May 31. Kinailangan ng ilang oras na operasyon gamit ang pry bars, sledgehammers, jackhammers at acetylene cutting equipment upang maialis ang mga konkretong debris at bakal na nakaharang sa retrieval site. Bago nito, sunod-sunod ding na-recover ang mga biktima sa collapsed area. Naiahon ng ika-7 biktima 7:42 ng umaga, ika-8 2:51 ng hapon, ang ika-9 na biktima 3:43 ng hapon at ang ika-10 4:27 ng hapon noong May 31. Natagpuan din kalaunan ng ika-11 biktima 10:33 ng gabi habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations. Patuloy na nakatuon ang mga responder sa Quadrant 2 habang gumagamit naman ng heavy equipment sa Quadrant 4 para sa debris removal at paglikha ng access sa iba pang bahagi ng gumuhong istruktura. Gumuho ang gusali bago magbukang liwayway noong May 24 na nagresulta sa malawakang search, rescue at retrieval operations na nagpapatuloy hanggang ngayon. Formal nang nagtapos ang Marine Exercise 2026 o MAREX 2026 sa Camp Iranon, Barira, Maguindanao del Norte noong May 29, kasunod ng 2 linggong serya ng matitinding pagsasanay na nilahukan ng mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. Tampok sa ehersisyo ang amphibious assault operations, artillery live fire exercises, mechanized infantry maneuvers, urban warfare drills, jungle survival training, marksmanship exercises, at paggamit ng modernong battlefield systems kabilang ang drones at counter-drone operations. Lumahok sa MAREX 2026 ang Philippine Marine Corps, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Marine Reservists, at United States Marine Corps. Ayon sa militar, higit pang napalakas ng pagsasanay ang interoperability, combat readiness at koordinasyon ng mga kalahok sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Binigyang diin ng mga opisyal na ang MAREX 2026 ay patunay ng matatag na alyansa, kolektibong depensa at kahandaan ng magkatuwang na puwersa sa pagprotekta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.